talagang malaking epekto. Kasi ma'am, ako lang ang kumakain sa amin na dalawa. Ang pambayad namin sa bahay, sa ilaw, sa tubig. Ang pangkain namin, ma'am, nasusurvive ko po dahil sa pagkalaban ako. Takot na takot ako kasi inisip ko kasi ma'am, wala na akong katulong. Patapos pag inisip ko baka mamaya hindi ako makabayad sa bahay, palayasin kami. Paano na po? Saan kami po titira? Marami yung nagsasabi sa akin, ma'am, iwanan ko ang asawa ko. Kasi ganyan na nga daw po, hindi na siya nakakakita, wala na ang silbi. Nakipag-away pa po ako, ma'am. Dahil mahal ko po siya at naawa talaga ako sa kanya, ma'am. Tutulungan ko po talaga siya sa abot ng makakaya ko. Pinagmamalaki ko sa asawa ko. Hindi niya ako iwanan. Dapat ginawa. Kung gusto ko makakita ulit para makapagtrabaho ulit, makatulong sa asawa ko. Nagamot na natin yung mata nila, yung pamilya nila, kasi wala naman silang puhunan para maghanap buhay. Meron naman silang talento na pwedeng gawin. Ngayon, inisip namin kung anong maitutulong sa kanila na pinakamabuti ay kung anong kaya nilang gawin. Hindi lang yung ibibigay natin yung kabuhayan, kundi gagabayan pa rin natin sila sa pag-unlad. Despite of what happened, nag-ano pa rin siya, nananahiba siya. So yun, parang andun yung drive. So parang mas nakakaanong tulungan yung ganong tao. Ang nabenta ko po, ma'am, sa ginawa kong mga Ponda bedsheet, nasa 34,000 na po. Ang alam ko lang po talaga, tutulungan lang po maoperahan ang asawa ko at makakakita. Pero po hindi ko po kasi alam na bibigyan pa po kami ng tulong pang kabuhayan. Makakaraos po talaga na maibalik yung dati pong nasimula na negosyo na nawala po nagsimula po ng lockdown. Kaya yun po talaga pagsisikapan ko po na makatulong po ulit sa amin. Kaya maraming salamat po talaga. Pagka nakabenta po ako, ma'am, sa tulong po sa chuchi, tapos sa savings ko po, tapos pang namin sa pang-araw-araw, pang bayad po, ma'am, sa bayad, saka sa tubig ilog. Pareho po sa amin na nangangailangan tulong para makatulong din po ako. Kaya binigay ko po yung kan.